Noong panahon ng Unyong Sobyet, isa ang Rusya sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Hindi mabilang, libu-libong unit ng kagamitan ng ginawa. Lahat ay paghahanda para sa digmaan laban sa United States na hindi naman nangyari. Hindi alam ng mga nagpasimula ng digmaan sa Soviet na gagamitin pa rin ng kanilang mga inapo ang mga kagamitang ginawa nila matapos ang ilang dekada. Iyan ang ginagawa ng Rusya, kaya nagbabayad sila ngayon. Napilitang gamitin ng Rusya ang luma nilang Soviet armor dahil paubos na ang reserba. Bakit sinira ng Ukraine ang iba pa? Walang ibang mas malinaw pa dito kundi sa mga tangke at mga armored fighting vehicle ng Rusya. Noong Enero 24 sinabi ni David Axe ng Euromaidan Press na napalitan ng Rusya ang lahat ng nawalang armored vehicle units nito minsan. Pero ang mga pamalit na iyon ay galing sa nabubulok na reserba ng Rusya na mula pa noong panahon ng Soviet. Ngayon, ubos na ang mga reserbang iyon, nagamit na lahat. Tulad ng ibang armor ng Rusya na pinadala sa Ukraine, mas mahina na ang unahang bahagi ngayon. Malapit nang maubusan ng armor ang Rusya at tanging hangin na lang sa storage facility ang matitira bilang pamalit sa mga masisira ng Ukraine. Nagsimula ng maayos para sa Rusya nang ilunsad ni Putin ang espesyal na operasyong militar at may lamang sila sa lahat ng aspeto. Sa larangan ng infantry fighting vehicle or infantry fighting vehicle at armored personnel carrier or armored personnel carrier, pumasok ang Rusya sa Ukraine na may kabuang 13,842 ng ganitong uri ng mga sasakyan. Dapat sapat na iyon para talunin ng Rusya ang Ukraine, lalo na kung ang akala ng Kremlin ay tutugon ang Ukraine sa pagsalakay ng Rusya gamit ang estratehiyang akma sa estilo ng digmaan ng Rusya na nakabatay sa pag-ubos ng kalaban. Ngunit ang palagay na iyon ay isang maling kalkulasyon. Gumamit ang Ukraine ng asymmetric na estratehiya para mahirapan ang Rusya gamitin ang kanilang mga armor, tulad ng ipapaliwanag sa video. Pero sa mga unang taon ng digmaan, todo suporta si Putin sa estratehiya ng Rusya. Magpadala ng maraming tangke, infantry fighting vehicle at armored personnel carrier, at babagsak ang depensa ng Ukraine. Ngayon, nauubos na ang stockpile ng armor ng Rusya. Wala na silang kakayahang magpadala ng pamalit para sa susunod na matumba ng Ukraine. Nakakatakot ang mga numero para sa Rusya. Kahit na tingnan mo lang ang bilang ng mga kumpirmadong nawalang tangke at armored vehicle. Ang mga numerong yan ay galing sa Oryx na nagpapatakbo ng live tracker ng mga pagkalugi ng militar ng Rusya na binibilang lang ang mga sandatang nawawala sa Rusya. Mapapatunayan gamit ang mga litrato o video na ebidensya mula sa open source intelligence communities. Ayon kay Oryx, nawalan na ang Rusya ng 4,300 at 8 tangke at 8,735 armored fighting vehicle at infantry fighting vehicle kahit may sariling limitasyon ito. Halos 9,000 armored fighting vehicle at infantry fighting vehicle ang nawala sa mga nagbibilang sa bahay. Halos 2/3 ito ng lahat ng ganitong sasakyan ng Rusya sa Ukraine noong unang pananakop ni Putin. At ito'y kumpirmadong pagkalugi pa lang. Ang bilang ni Oryx ay sapat na para paiyakin si Putin. Ayon sa Ukraine, mas maraming tangke at sasakyan ang nawala sa Rusya. Ibig sabihin, mas marami silang nagamit mula sa armor na imbakan. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, 11,600 at 5 tangke ng Rusya ang nawala hanggang Enero 25. Pagdating naman sa mga armadong sasakyan ng lahat ng uri, ayon sa ministeryo, umabot na sa 23,900 at 50 ang nawala sa Rusya. Malalaki ang numerong ito kahit anong source paniwalaan mo. Kahit gitna ng 2 bilang ang totoo, walang nagbabago para sa Rusya. Ang realidad na kailangang harapin ngayon ni Putin ay naubos na ang mga imbentaryo ng kalawangin at panahon pa ng Soviet na mga armor na ipinapadala niya sa Ukraine. At ang mga bilang ng produksyon ng Rusya ay hindi sapat para mapunan ng kakulangan. Binanggit ito ng Czech na military analyst na si Jakub Janovsky sa isang post, kung saan sinabi niya iyon. Ang fleet ng infantry fighting vehicle at armored personnel carrier ng Rusya ngayon, sa karamihan ng aspeto, ay halos kapareho o bahagyang mas malaki kumpara sa kung ano ang operasyonal na mayroon ang militar ng Rusya noong simula ng pagsalakay noong 2022. Bagamat mukhang maganda ito, ganito lang ang sitwasyon ng Rusya dahil ubos na
ang reserba nila para mapanatili ang bilang ng infantry fighting vehicle at armored personnel carrier. Ang taunang nakumpirmang pagkalugi ay nasa humigit kumulang 2,400 ayon sa Euromaidan Press. At ang produksyon ay umaabot sa halos 900 infantry fighting vehicle at armored personnel carrier kada taon. May kulang pang 1,000 at 500 sasakyan gamit ang bilang ng Oryx. Hindi Ukraine, kaya kailangan ng Rusya punan ito gamit ang Soviet armor na ubos na ngayon. Pinaghiwa-hiwalay ni Axe ang mga numero. Sabi niya, gumagawa ang Rusya ng 4,500 BMP-3, IFVs at BTR-82 APCs bawat taon. Nabibigyan nito ang Rusya ng 1,000 bagong IFVs at APCs bawat taon. Malamang nasa 900 ang bilang tungkol sa gastos ng digmaan sa Ukraine para sa Rusya. Kinumpirma ng Rusya na nawalan sila ng 3,600, 3,600 at BMP-2 IFVs mula dekada 60 at 70 at 2,100 at 50 multi-purpose towed light armored vehicle tracked APCs mula dekada 70 ang nawasak. Hindi rin maganda ang lagay ng modernong sasakyan ng Rusya. Napatumba ng Ukraine ang 1,000 naraang BTR-82 at 870 BMP-3 ng Rusya. Hindi ligtas ang Airborne Infantry Fighting Vehicle na BMD. 700 nito ang nawala sa Rusya dahil sa Ukraine. Lalong sumasama ang sitwasyon para sa Rusya kapag tiningnan natin ang natitira nilang mga imbentaryo. May isang mahalagang salita tayong gagamitin dito. Magagamit. Sabi ni Axe, nasa 4,900 ang magagamit na Soviet-era BMP-1 at BMP-2 ng Rusya noong 2000 at 22. Ngayon, 1,100 at 10 na lang ang natitirang unit ng mga sasakyang ito sa imbakan. Kasama rin ang multi-purpose towed light armored vehicle mula 3,600 naging 500 at 30 na lang ang mga sasakyang ito sa Rusya. Wala nang natitirang BTR-82 sa imbakan mula sa dating pinakamataas na bilang na 1,400. Ibig sabihin, lahat ng BTR-82 na pumapasok sa Ukraine ngayon ay galing na mismo sa bagong produksyon na hindi nakakasabay. Ang Rusya ay may 100 at 20 na lang sa 400 at 60 BMDs mula nang simulan ang pananakop sa Ukraine. May dahilan kung bakit binigyang diin natin kanina ang salitang magagamit. Totoong mas marami pang libo-libong IFVs at APCs ang Rusya sa imbakan kaysa sa nabanggit. Gayunpaman, ang karamihan sa mga nabubulok na bangkay ng sasakyang Soviet na ito ay nasa napakasamang kalagayan na ang pinakamainam na magagawa ng Rusya ay gamitin ang mga ito bilang pinagkukunan ng pyesa para mapalitan ang unti-unting nauubos na bilang ng mga sasakyan na maaaring magamit. Hindi na kayang ayusin ang mga nabubulok na stockpile na ito sa makatuwirang halaga, kaya mas mainam na ilaan na lang ang pera na maaaring gastusin sa pag-ayos ng mga walang silbing sasakyan na ito sa paggawa ng mga bago. Nakita na natin ang limitasyon ng Rusya dito. Sa ngayon, may 1,800 infantry fighting vehicle at armored personnel carrier ang Rusya sa imbakan. Karamihan dito ay kailangang kumpunihin. Bukod pa dyan, gumagawa sila ng humigit kumulang 900 sasakyan bawat taon. Tandaan, 1,800 sasakyan lang ito at isang beses lang makukuha. Pag naubos, wala na. Taon-taon, nawalan ang Rusya ng 2,000 at 200 at 50 hanggang 5,900 at 80 armored na sasakyan mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Depende kung gagamitin mo ang mga bilang mula sa Oryx o sa Ministry of Finance ng Ukraine. Hindi mo na kailangang maging henyo sa matematika para makita na wala talagang nagkakatugma rito. Kahit ilabas ng Rusya lahat ng reserbang IFVs at APCs, may supply pa sila ng 1 taon bago maubos at hindi na mapalitan ang mga nawala. Magsisimula nang bumaba ang bilang ng ganitong sasakyan sa Ukraine na makakaapekto sa dami ng teritoryong makukuha ng Rusya. Babalikan natin yan mamaya. Lahat ng problemang nakikita sa IFVs at APCs ng Rusya, meron din sa imbakan ng kanilang tangke. Naibahagi na namin ang datos ng ORYKSX at Ministry of Finance sa nawalang tangke ng Rusya. 4,308 ang nakumpirma ng Oryx at 11,600 at 5 ang inaangkin ng Ukraine noong Oktubre 2000 at 25 iniulat ng The New Voice of Ukraine na naubos na ng Rusya ang kanilang mga
natitirang imbakan ng tangke, kahit na mayroon pa silang 3,000 katawan ng tangke na maaaring maibalik sa kondisyon sa teorya. Pero maliit pa rin ang bilang na yan kung tama ang Ukraine sa nawalang tangke ng Rusya. Katumbas lang ito ng 1 taon na supply ng lumang Soviet tanks na madaling targetin ng Ukraine drones. Sabi ni Axe, posibleng 1,000 at 30 lang ang natitirang magagamit na tangke sa imbakan. Ayon sa Defense Express noong Nobyembre, kayang gumawa ng Russia ng 200 at 50 T-72Ms at 100 at 50 T-80 BVMs kada taon. Malayo pa sa sapat para matakpan ang lahat ng pagkalugi nila. Kahit saan, bumabagsak ang armor ng Russia. Mauubos na ang reserba sa loob ng 1 taon, kaya aasa na lang sa mga pabrika na hindi kayang tapatan ang dami ng nawalang infantry fighting vehicle armored personnel carrier at tangke ng Russia sa Ukraine. At ito mismo ang mga bagay na tinatalakay namin sa The Military Show. Marami pang ganitong mga hindi masyadong naiuulat na estadistika ang aming ibinabahagi. Kaya kung nakakakuha ka ng halaga mula sa The Military Show at gusto mo pang makakita ng iba pa, huwag kalimutang mag-subscribe ngayon. Ilang minuto na ang nakalipas. Nabanggit namin ang isang bagay na tatalakayin pa namin mamaya sa video. Particular ito, kahit mapunan ng Russia ang nauubos nilang Soviet-era armor o mapataas ang produksyon ng ilang libo kada taon, malamang hindi pa rin ito malaking bagay sa usapin ng progreso. Napakasimple lang ng dahilan niyan. Hindi ganoon kahalaga ang IPVS APCs at mga tangke dahil sa asymmetric warfare tactics ng Ukraine. Kaya hirap magamit ng Russia ang mga ito ayon sa plano. Ayon kay Axe sa Euromaidan Press, ang mga sasakyan sa papel ay hindi ibig sabihing magagamit ng Russia. Halos pagpapakamatay ang mekanisadong paglusob dahil sa mga minang Ukrainian, drones at artilleriya. Tama siya. Lalong hindi na nagtitiwala ang mga sundalo ng Russia sa armor na binibigay ng Kremlin kung natatanggap pa nila ito. Ayon sa United 24 Media noong Hunyo, mas inuuna ng maraming armored vehicles ng Russia ang firepower kaysa proteksyon ng mga sundalo. Binanggit nito ang halimbawa ng BMP-3 infantry fighting vehicle na napag-usapan natin kanina. Ang infantry fighting vehicle na iyon ay may 100 M na pangunahing kanyon at 30 mm na pangunahing baril na parehong maaaring maging mabagsik ng mga sandata. Madalas, hindi nakakalapit sa tropa ng Ukraine ang mga sundalong Ruso na nagmamaneho ng sasakyan. Masyadong manipis ang balutin nito para makayanan ang mga pagsabog mula sa mga mina ng Ukraine at lalo na mula sa mga first-person viewer drone or first-person viewer drone ito. Ganoon din ang nangyayari sa iba pang armored vehicles ng Russia. Ang BMP-2 ay may side at rear armor na tinatagos ng heavy machine gun. 16 mm lang ang kapal ng frontal armor nito. At mahalaga ang laki kapag may kamikaze drone na paparating. Mas malala pa ang BTR-80 dahil ang side armor nito ay 7 mm lang ang kapal at kayang pasukin ng heavy machine gun. Kahit mula sa layo na 500 m o mga 1,600 at 40 na talampakan. Isipin mong sundalong Ruso ka at inutusan kayo ng komander na sumakay sa sasakyan para salakayin ang posisyon ng Ukranya. Kahit alam mong malayo pa ito, malawak ang kill zone na puno ng mina, drone, at posibleng unit ng Ukranya na nakaambang mang-ambush sa choke points. Papayag ka bang sumugal na dumaan sa isang kill zone gamit ang tinatawag na armored vehicle na kayang butasin na parang papel ng halos kahit anong mas malakas sa karaniwang rifle? Syempre hindi. Baka piliin mong maglakad, pero malalaman mong hindi rin ito pwede. Napag-usapan natin ang pinsalang dulot ng first-person viewer drones ng Ukraine, na ngayon ay malaking hadlang sa paggamit ng armored vehicles at tangke ng Russia. Para patunayan ito, sapat na ang ilang insidente nitong mga nakaraang araw bilang halimbawa. Noong Enero 25 iniulat ng Ukraine, inform na nasira ng puwersa ng Ukraine para sa unmanned systems ang 2 tangke at 29 na sasakyan sa 24 na oras. Naglabas ang Defense Express ng video kung saan first-person viewer drone ng Ukraine ang paulit-ulit na binobomba ang Russian turtle tank hanggang masira. Hindi naman espesyal na uri ng tangke ang mga ito. Sa totoo lang, ang mga turtle tank ay paraan ng Russia para subukang solusyonan ang problema na karamihan sa kanilang mga tangke ay mula pa noong panahon ng Soviet. Ang T-62 at T-72 ay nilagyan ng pansamantalang armor na hinang
kaya mas mabigat at mahirap imaneho. Kadalasang hindi epektibo ang kaunting proteksyon laban sa mga drone. Kailangan lang ng Ukraine na magpadala ng ilan pang first-person viewer drone para mapabagsak ang isa sa mga tangke na ito. Kawalang pag-asa na lang ang depensa ng Russia. Makikita sa alternatibong armor nila sa Ukraine. Noong nakaraang taon, sabi ni Axe, madalas iparada ng mga Ruso ang armor at umatake na lang ng naglalakad, gamit motorsiklo o kabayo. Mas may tsansang makaiwas sa surveillance ang mas magaan at maliit na transportasyon. Ang mas mataas na tsansa ng pag-iwas ay hindi ibig sabihin na siguradong 100%. Sinusubukan ng mga Ruso tularan ang medieval na espiritu ng ninuno nila sa pagsakay sa kabayo. Pero nabibigo sila kapag natunton at inatake ng Ukraine drones. Tinatago ng Russia ang desperadong taktika sa pagpapanggap na matapang at paggalang sa matatapang. Hindi sila natatakot. Natutuwa pa na parang naka-brown na pantalon. May mga sundalong namamatay sa kabayo. Noong Enero 7, iniulat ng Forbes na pinuri ng Russian media ang umano'y pagiging malikhain ng mga sundalong umaatake sa depensa ng Ukraine. Ang pagsakay sa kabayo ay isang paraan ng paggawa ng alternatibong version ng totoong kwento. Ang nabubulok na armor ng Russia ay sobrang walang silbi, na mas malaki pa ang tsansa ng mga sundalo nilang magtagumpay kung sasabak sila sa labanan na nakasakay sa kabayo. Hindi gaanong mahalaga kay Putin ang madalas na pagkabigo ng mga pagsalakay ng kabalyerya. Maaaring masaya pa nga siya at ang Kremlin tungkol dito. Sa katunayan, kahit patay na sundalo na nakasakay sa kabayo, hindi na sayang ang isa sa mga armored vehicle na hindi na kayang mawala pa ng Russia. Halos hindi naman maituturing na alternatibo ang mga kabayo sa mga armored vehicle. At dito tayo napupunta sa isa pang malaking problema na kinakaharap ng Russia at nabanggit na rin natin kanina. Hindi posible ang tunay na pagbutas sa depensa ng Ukraine kung wala ang mga armored vehicle at tangke na naubos na ng Russia. At sa tinutukoy naming tunay na pagbutas, ibig sabihin ay yung mas mabilis pa sa usad-pagong na pag-abante. At hindi nangangailangan ng pagkasawi ng 10,000 sundalo ng Russia. Tama si Axe na pinaka-epektibo pa rin ang armored vehicle para mapakinabangan agad ang butas sa depensa ng kalaban na hindi nagawa ng Russia para sa tunay nilang layunin. Ibig sabihin, kung hindi bumagsak ang depensa ng Ukraine, walang paraan ng Kremlin para makalusot. Sa halip, lumipat ang Russia sa pag-atake sa depensa ng Ukraine gamit ang maliliit na unit ng infantry, kabilang ang maraming sundalo na sumusubok umabante ng paunti-unti sa pamamagitan ng paglalakad para lang sa maliit na tagumpay na halos 1 kilometro bawat pagkakataon. Kung meron man talagang tagumpay at ang inaasahang resulta ay napakaraming sundalo ng Russia ang nauubos sa napakabilis na paraan. Itinampok ito ng Institute for the Study of War or Institute for the Study of War sa kanilang pagtatasa noong Disyembre 31 tungkol sa kampanya ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, nagawa lang ng Russia na masakop ang 5,300 at 4 na kilometro kwadrado o mga 3,200, 75 na milya kwadrado ng teritoryo. Noong 2025, nakalilin lang ang bilang dahil kasama na rito ang 400 at 73 kilometro kwadrado o 200 at 73 milya kwadrado. Sa halip na teritoryong sinakop ng Russia sa Ukraine, ang nabawi lang nila mula sa Ukraine sa Kursk ang kapalit. Nagtamo ang Russia ng 416,500 at 70 casualty o 78 kada kilometro kwadrado sa mga nasakop nila sa Ukraine. At Kursk, na siyang tunay na problema para sa Kremlin, pinalitan lang ng Russia ang pagkawala ng mga armor ng pagkawala ng mga sundalo. Limitado yaman nila pareho. Binigyang diin ng Medyazona sa ulat noong Disyembre 30 na mas malala ang 2,025 ng Russia kaysa sa inaakala. Sabi ng Russia, lumalakas ang militar nila at malapit ng talunin ng Ukraine. Ang kanilang hukbo ay binubuo ng mga voluntaryong mas tumatanda na ipinapadala sa digmaan upang magsilbing parang mga pambala lamang para sa depensa ng Ukraine. Nagpatibay ang ulat ng Medyazona na lumipat na ang Russia sa pagtitipid ng sasakyan at pagsasakripisyo ng tao, patunay na ubos na ang kanilang inventaryo ayon kay Axe. Tungkol naman sa pahayag ukol sa tumatandang mga lalaki, ayon sa datos ng Medyazona na sumasaklaw lamang sa mga kumpirmadong nasawi sa Russia batay sa mga obituaryo,
at opisyal na ulat ng mga nasawi. Lumalabas na ang karaniwang edad ng mga nasasawi sa Russia ay papalapit na sa 50, kung saan ang pinakakaraniwang edad ng pagkamatay na naitala noong 2025 ay nasa pagitan ng 46 at 52. Mukhang hindi epektibo para kay Putin ang pagpapadala ng mga lalaking nasa gitnang edad para sa mga gawaing hindi kayang gawin ng armored vehicle at tangke. Kinilala na ng Russia ito. Ayon sa Forbes, nagsasagawa na sila ng mga bagong eksperimento sa taktika ng tangke na tingin nilang mas epektibo kaysa dati. Pinagsasama ng Russia ang 2 tangke at ilang drone ngayon. Umiikot ang mga drone para magkoordina ng putok at magbigay ng impormasyon sa mga tangke, habang nagpapalit ng posisyon ang mga ito para di maging nakatigil na target. Hindi pa rin nasosolusyonan ng Russia ang problema na ang drone operators ng Ukraine ay kadalasang nag-ooperate sa labas ng abot ng tangke. Ibig sabihin, kaya padaring atakihin at pabagsakin ng mga first-person viewer drone ang mga tangke bago pa man makarating ang mga ito sa depensa ng Ukraine na gusto nilang barilin. Kung kulang sa pagkain, gasolina o bala ang mga operator ng tangke, wala rin silang magagawa. Sinusubukan pa ring mag-adjust ang Russia, pero mukhang huli na at kulang pa. Kaya wala rin itong magawa sa mga nawalang infantry fighting vehicle at armored personnel carrier. Ayon kay Forbes, lalo lang pinapahirap ng Russia ang kanilang logistic, kaya maaring hindi gumana ang bagong estratehiya. Habang lahat ng mga problemang ito ay masamang balita para sa Russia, lalo na't sinusubukan nitong makakuha ng tagumpay sa Ukraine nang hindi nawawala ang natitira pa nilang armor. May mga issue rin para sa hinaharap. Layunin ng Russia na magkaroon ng sapat na militar laban sa NATO, pero hindi nila ito magagawa dahil sa matinding pagkalugi. Nababahala na ang Kremlin dahil may isang bansang Europeo na kayang pigilan ang mga plano ni Putin. Alamin kung alin ito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa kung paano nabubulok mula sa loob ang makinarya ng digmaan ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.